mensahe ang kailangan marinig ng mga Gemini mula August 25 to 31, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo tong magiging reading, eh baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender po, as long as tama naman yung sitwasyon nyo sa reading, eh ganun na nga lang. Wag nyo nang pansinin ang gender. Saka hindi ko masasabi kung anong lalabas sa reading, kung positive o negative. Kung negative, edi gawin nyo na lang warning. Okay? Para ma-prevent nyo nang sa ganun na hindi na ma-manifest, diba? O babala para hindi na mapahamak, diba? Ano to? Ang dating kasi yung iba sa inyo eh parang nawawalan na ng pag-asa sa takbo ng career nila. Pero don't worry kasi bukang may wish na magkakatotoo. Kasi ang end card natin ay Four of Pentacles. Kasi ang alam ko yung Three of Pentacles, yun yung ano eh, teamwork, diba? Collaboration. Wala pang pera doon, nagko-collaborate pa lang sila, nasa process pa lang ng pag-earn. Ngayon pagdating sa Four of Pentacles, dyan na yung ano, earnings mula dun sa collaboration o teamwork. Pero kung pagbabasehan natin yung Four of Pentacles, diba, nag-earn ka na. Sa Nine of Pentacles, nag-earn ka rin. Pero dito kasi ano siya eh, sa tingin ko lang nag-earn pero small amount of money, hindi siya yung big time. Pagdating dun sa Nine of Pentacles, dun siya big time. Pero at least, diba, kumita kaysa wala. Ganun ang dating sa akin. Okay? Hindi naman siya bonggang tawag dito, stable income. Eh, at least kumita. Para siyang ano, freelancer ang dating sa akin. Ganyan. O commission-based salary. Ayan, basta ang mahalaga, eh, kumita kaysa wala. Okay? Nagbunga yung pinaghirapan mula sa talent, skill. Kaya lang hindi siya tulad ng Eight of Pentacles na mag-isa ka lang na nagwo-work. Dito kasi sa Three of Pentacles, ano siya eh, marami kayo. So, yun yung difference para sa akin, ha? Anyways, punta tayo dito. Wala naman ibang tao dito eh, kundi kayo lang. So, walang clarification na magaganap. Diretso na tayo dito. Ay, ito ginagamit lang sa yes or no. Hindi naman to yes or no. So, dead man na yun. Oh,
Ano naman to? Ito wala rin silbi dahil wala namang clouds. Layon to eh. Wala ulit silbi dahil pang yes or no lang to. Dog. Dito sa combination na to ang dating sa akin. Hindi naman to betrayal. Pero mukhang may masamang mangyayari sa ka-close ng iba sa inyo. O best friend. Parang may mababalitaan kayo na may parang bad news. Pero again, yung bad news ay manggagaling sa friend. Hindi kayo yung makaka-receive ng bad news, kundi sila. Ikukwento nila sa inyo yung nangyaring bad news sa kanila. Ganun ang dating. Okay, ang tatamaan nito ay ka-close ng iba sa inyo. Best friend, close friend. Yon. So, friend ng iba sa inyo yung tatamaan ng reading. Hindi kayo. Okay? So, wala itong silbi. Dahil, pang yes or no lang yun. $29, wala naman. $28, wala rin. So, may unlucky event tayo dito. So, baka malasin yung iba sa inyo, may dumating na misfortune, pero don't worry kasi nandito yung clover na para bang temporary lang yon, temporary yung problem, o sabihin natin malasin man, may swerte din na pabalik ba o parating, para siyang blessing in disguise. So, ganun. Expect na natin na may unlucky events nga. Pero don't worry. Either temporary yan, o may kapalit yung pwedeng mawala sa iba sa inyo. Na mas better. O better. Huwag nyo napansinin yung maingay na telepono. Ay, itong clouds. May silbi lang to kung may tower. Ay, kung may tao, wala palang tao. So, dito na lang tayo. Oh, may tao na, oh. Wala. Pero nauna to eh. Teka. Oh, eto bright side eh. So, may
magandang maaring mangyari sa buhay ng babaeng to. Pero tungkol sa family life, so case to case basis, sabihin natin single yung iba sa inyo, baka maging in a relationship na siya, o may ma-attract siyang someone new sa buhay niya, o possible new love interest, o baka siya yung ma-in love sa iba. Kasi case to case basis depende, kasi may mga taong nagpa-pursue, sila yung nagpa-pursue, may iba naman na sila yung pina-pursue. So hindi ko masabi, may iba kasi na babae yung nanliligaw, literal. Willing siya manligaw. May iba naman na gusto niya siya yung nililigawan. So, again, case to case basis. Basta ang mahalaga, ma-in love siya ulit. Okay, whether siya yung literal na manliligaw o siya yung liligawan, o magkaka-crush, ganun. May masayang mangyayari sa bahay mismo. So kung in a relationship, baka reconciliation o masaya in a way na pasasayin sila nung mga anak, yung babae, pasasayin siya o ng magulang niya, kapatid, ewan ko, basta bahay. Kailangan sa bahay o ang kanya, o baka gusto niya mabuntis na, who knows, baka wish granted, depende. Pero kung itong dalawa lang, wala to, ito lang, sasama pati, di ba, for good news yung sinabi ko tungkol sa love, pati business kasama dito. So kasama business, career, para bang may good news, gano'n, napaparating para dito sa babaeng to. Pwedeng ito mismo kayo, o ito yung person nyo, o kakilala nyo. Anyways, punta tayo dito sa huli. Naku, may clouds tayo. Ito pa itong babae. Hindi ko siya isasama. Okay? Yung mga sinasabi dito, ibahin ko. Kasi sinabi ko dito maganda yung biglang bawi. So, hindi siya kasama. Magkaiba to. Saka to. So, focus na lang tayo dito. Wag to. Wag natin isama yan. Pati yung nandito. So, ang dating sa akin, happy life naman to. Happy life sa buhay pamilya. Kasi may mga anak dito. Children. Para sa iba sa inyo, para siyang masayang pamilya. Baka walang away. O kung magkaaway man, may pagkakabati rin na magiging masaya pa rin. Ganun dating sa akin.
So, itong part na to, para sa mga pamilyado. Para sa sila ng mga anak nila o favorite nilang pamangkin, pinsan, ewan ko, basta ano to. Mga bata. Ito na uli. Palaki ito. Ang pinakahuli, ano to, water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini ang reading natin, pero may someone else. Ano to, other person. Mercury retrograde. Misunderstanding to. Expect na natin na magkakaroon ng misunderstanding sa pagitan nyo at ng ito, alin man dyan, Cancer, Scorpio, Pisces, sa linggong ito. Misunderstanding o mga error ba? Whether kayo yung magkakaroon ng error sa ginagawa nyo o sila. Tapos ipapasa nila sa inyo yung, halimbawa lang, magka-workmate. Nagtutulungan kayo, halimbawa ganun. Yung work niya, matapos niya gawin, dadaan naman sa'yo. Ikaw yung checking, halimbawa lang. Checker. So, puro mali siya eh. Ikaw yung nag-check. Makikita mo, puro mali siya. Babalik sa kanya yung ginawa niya. Ganun. Ngayon, pwede namang ikaw pala. Yung puro mali. Tapos babalik sa'yo yung mga ginawa mo. Kasi pwedeng vice versa eh. So, sa madaling salita ha, para walang problema, eh, laging mag-double check. Okay? Sa ginagawa para walang error, o hindi na pabalik-balik. O baka masira ang gamit nyo. Dahil sa isa sa mga to, Cancer, Scorpio, Pisces. O masira nyo yung gamit nila, Cancer, Scorpio, Pisces. Kasi nga, pwedeng vice versa. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.